Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Juanito. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nang mga panahong ito, kasama ni Juanito ang itinuturing nitong guro. Ngunit itinulak na matanda si Juanito papunta sa bangin. Dahilan para gumulong ito papunta sa ilog sa bandang ibaba. Mabilis itong inanod ng malakas na agos, kaya hindi na nagawa pang sumigaw ng nooy 15 taong gulang na binata. Niyakap nito ng mahigpit ang hawak na espada para hindi mabitawan niya. Dahil sa malakas na agos ng tubig, tumama ang ulo nito sa bato at tuluyang nawala ng malay. Nagising na lamang ang binatang nakasampa sa pangpang habang napapalibutan ng maraming tao. Iho, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Tanong ng isang matanda. Ayos lang po ko. Aray, ang binti ko. Tugon ng binata. Nabali ang binti nito at punong-puno ng pasa ang katawan niya. Huwag ka munang magkikilos. Mukhang nabali ang binti mo. Sandali lang. Antayin muna natin ang mga kalalakihang kumuha ng duyan para madala ka sa pagamutan. Muling wika ng matanda. Ginamot ang paa ni Juanito sa pagamutan. Ngunit nang tanungin ni ito ng kanyang pangalan, hindi niya ito maalala. Pasensya na po pero hindi ko maalala ang pangalan ko. May nakuha kaming espada na hawak mo habang naroon ka sa pangpang. Ano ba yon, iho? Tanong na matanda. Biglang nakaramdam na matinding sakit ng ulo ang binata. Nanumbalik ng bahagya ang alaala. Nasaan po? Saan niyo ho nilagay yung espada? Wika ng binata. Akmang bababa na sana ito ng higaan, kaya hinawakan ito ng matanda. Sandali lang, iho. Huwag ka munang magkikikilos. Matatanggal ang swero mo. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala at nasa ligtas na mga kamay ang kagamitan mo. Magpagaling ka muna. Wika ng matanda. Ilang araw na natili sa ospital ang binata. Binayagan din ito ng mga doktor na lumabas dahil mabilis lang naman naghilom ang kanyang mga sugat. Saan ka ba umuuwi? At sino ang susundo sa'yo? Dok, hindi ko po alam kung saan ako pupunta eh. Siguro, maghahanap na lamang po ako na matutulugan sa tabi-tabi. Ito nga pala ang gamit mo. Nagtataka ako kung bakit may espada kang dala-dala. Hindi ko din po maalala, Dok eh. Pero may kung anong nagsasabi sa akin na mahalaga ito. Siguro malalaman ko din pag bumalik na ang alaala ko. Maupo ka muna dyan, iho, at may kukunin lamang ako sa opisina. Muling wika ng doktor. Naupo ang binata sa sulok habang inaantay ang pagbabalik nito nang biglang dumating si Mang Tomas. O iho, nakabangon ka na pala. Handa ka na bang umuwi? Nagulat si Juanito sa tanong na matanda. Umuwi?
Saan naman po, Manong? Di sa bahay ko. Doon ka muna pansamantala. Siya nga pala, nakita ko itong kapiraso ng tela sa mga gamit mo. May nakasulat na pangalan. Juanito. Kaya simula ngayon, yun na muna ang itatawag ko sa'yo. Hanggang sa maalala mo ang pangalan mo. Tugon ng matanda. Wala pong problema, Manong. Pero bakit niyo naman po ako tutulungan? Hindi niyo nga po ako kakilala. Hindi naman kailangan kakilala mo ang tutulungan mo O siya, tara na at baka gabihin pa tayo. Sandali lang po. Inaantay ko pa po si Doc Mitoy. May kukunin lang daw po sa opisina. Wika ng binata. Maya-maya ay dumating na ang doktor. May dala itong malaking supot na tila punong-puno ng damit. Ito, iho. Mga damit na naipon namin nung nakaraan sa kabilang bayan. Heto, kunin mo. Sakto puro pang lalaki ang mga yan. Napangiti si Juanito. Nagpasalamat sa kabaitan ng doktor. Hindi lubos akalain ng binatang makakakilala siya ng mga ganitong uri ng tao. Pagkarating sa tahanan ni Mang Tomas, kagad silang sinalubong ng isang dalaga. Tay, siya po ba yung sinasabi mo? Ang bata pa pala. Ano bang nangyari sa'yo, iho? At napadpad ka sa ilog? Tanong ng dalaga. Hindi niya maalala kung ano yung nangyari. Kaya hayaan mo muna siya, anak. Siya nga pala. Simula ngayon, Juanito na ang itatawag natin sa kanya. Hindi ko pa alam ang totoo niyang pangalan. Nakita ko lamang na nakasulat sa kapirasong telang daladala niya. Ganun po ba? Pasensya ka na, Juanito. Siya nga pala. Ako si Ate Maria mo. Sasamahan kita sa magiging kwarto mo. Kagad namang sumunod si Juanito. Hindi namang ganong kalaki ang tahanan ni Mang Tomas. Gawa sa kahoy ang tahanan at ang bubong nito ay kugon. Maraming salamat po, Ate Maria. Napakabait niyo ni Mang Tomas. Tinutulungan niyo ako kahit hindi niyo naman ako kaano-ano. Ganon talaga si Tatay, Juanito. Matulungin. Kaya nga siya nanalo bilang kapitan ng barangay na to . Pero nagtataka ako. Bakit may dala-dala kang espada? Ano ba yan? Hindi mo ba maaaring iwalayan sa'yo? Hindi ko din maalala kung para saan yung espadang to . Pero ang alam ko, hindi to dapat mawala sa paningin ko. Wika ni Juanito. Matapos ang pag-uusap, iniwan na ito ng dalaga para makapagpahinga. Kinabukasan maagang nagising ang binata. Iika-ikang lumabas ng silid. Sinalubong naman ito ni Mang Tomas dala ang isang saklay na gawa sa kahoy. Mabuti na lang at naitabi ko ang saklay na ito. Minsan na akong napilayan. O sige, subukan mo kung sukat sa'yo ang taas. Wika ng matanda. Sakto lang din naman po, Manong. Marami pong salamat, ha. Siya nga po pala. Ano po yung maitutulong ko dito? Ayoko po kasing nakakulong lang sa silid . Saka mo na isipin ang bagay na yan. Sa ngayon, iho, kailangan mong pagalingin yung pilay mo. Ako nang bahala sa mga gawaing bahay. Isa pa nandyan naman si Ate Maria mo para maalalayan ka. Wika ni Mang Tomas. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyang gumaling ang binti ni Juanito. Naging kapaki-pakinabang ito sa matanda.
dahil mahusay sa gawaing bukid ang binata. Ngunit hindi pa din ito maalala ang kanyang buong pagkatao. Siguro, anak ka ng magsasaka sa pinanggalingan mong baryo, no? Ang galing mong mag-araro at magtanim ng palay eh. Wika ni Maria nang minsan niya itong nahatira ng tanghalian sa bukid. Siguro, para kasing gamay na gamay ko yung paggamit ng kalabaw at paggapas ng palay. Tugon ng binata habang kumakain. Ang ipanagtataka ko lang, hindi ka ba nabibigatan dyan sa espadang nasa likuran mo? Ni minsan, hindi ko pa nakitang tinanggal mo yan. Ito ba? Hindi naman ate. Parang nakasanayan ko na din kasi. Wika ng binata. Matapos kumain ay muli itong nagbalik sa pag-aararo. Nagpa siya naman si Maria na sumabay na lamang pauwi kay Juanito. Dahil malapit na din naman itong matapos. Habang nag-aantay, napadaan ang isang grupo ng mga kalalakihan. Aba, nandito ka pala, Maria. At sino naman itong kasama mo? Tanong ng isa sa mga kalalakihan. Pwede ba, Manolo? Lubayan mo nga ako. Tugon ng dalaga. Napahinto sa pagtatrabaho si Juanito nang madinig ang sinabi ng dalaga. Bahagyang napalakas ang sigaw nito. Hoy, teka. Kumalma ka lang. Hindi ka naman namin inaano eh. Nagtatanong lang naman kami kung anong ginagawa ng isang magandang dalaga sa gitna ng bukid. Wika ni Manolo. Ibinaba ni Juanito ang tali ng kalabaw at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Maria. Teka, anong problema ate? Sino po yung mga lalaking yan? Wala, Juanito. Sige na, tapusin mo na ang ginagawa mo nang makauwi na tayo. Oo nga naman, Utoy. Tapusin mo na yung pag-aararo mo. At huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong tagpasin ko ang ulo mo, gamit ang espadang nasa likuran mo. Banta ni Manolo. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagbintig ang tenga ng binata. Lumapit ito kay Maria. Ate, binabastos ka ba ng mga lalaking to? Tanong ng binata habang nakikipagtitigan kay Manolo. Juanito, huwag ka nang makisali. Mapapahama ka lang. Wika ng dalaga. Ang ayoko kasi sa lahat ate, binabastos sa harap ko ang isang babae. Tugon ni Juanito. Biglang hinila ni Manolo ang kwelyo ng damit ng binata. Inambahan ng suntok. Teka lang, siguraduhin mo lang natatama yung suntok mo dahil pagsisisihan mo kung sakaling sumablay ka. Paano pang sasablay ang suntok ko? Hawak-hawak na kita. Wika ni Manolo. Sabay suntok sa binata. Ngunit laking gulat nito nang biglang nawala si Juanito at tanging damit na lamang nito ang naiwan sa kamay. Nang lumingon si Manolo, isang kamao ang dumampi sa pisngi. Biglang kinuyog na mga kasamahan nito si Juanito. Ngunit hindi nila magawang hulihin. Pinagsusuntok ng binata ang mga ito. Dahilan para mawala ng malay.
Natulala si Manolo habang pinapanood na ginugulpi ni Juanito ang mga kasamahan niya. Wala naman palang binatbat yung mga to eh. Tara na Ate Maria. At ikaw naman, sa susunod huwag kang aamba-amba ng suntok kung hindi mo kayang ipatama. Wika ni Juanito. Tumambad kay Maria ang malabatong katawan ni Juanito. Hindi nito inakalang sa edad ng binata. Ganon kasolido ang pangangatawan nito. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Maria na magtanong. Alam mo, nagdududa na ako sa iyo, Juanito. Saan ka ba talaga nanggaling? Hindi ka lang mahusay na magsasaka. Magaling ka ding makipaglaban. Hindi ko din alam ate. Kusa lang ding dumating sa akin yung kanina. Hindi nga. Parang hindi naman eh. Kitang-kita ko kanina kung paano mong nilampaso si Manolo. Oo nga po ate. Parang natural lang sa akin yung mga ganong gawain. Hindi ko po maintindihan eh. Siguro nga, marunong ako makipaglaban. Ay ewan, tara na nga ho. Pagkarating sa tahanan, kagad ikwinento ni Maria ang nangyari sa bukid. Nagulat naman ang matanda dahil wala pa kahit ang may edad na kalalakihan na nagtangkang labanan ang grupo ni Manolo. Naku Juanito, mukhang malaking gulo yung pinasok mo iho. Alam mo bang wala pa ni isa sa mga taga-barangay ang nagtangkang kalabanin si Manolo? At sa kauna-unahang pagkakataon, ikaw pa lamang. Binabastos po kasi nila si Ate Maria Manong eh. Ayoko naman po ng ganun. Gawain na nila yon simula noon. Ang totoo, sakit ng ulo ng taong bayan ng grupong yan. Kinukonsinte ng mayayamang magulang ang gawain niya. Abay lumalaki na ang ulo. Pasensya na po Manong ha. Pero hindi ko po kasi matiis na may binabastos o inaapi sa harapan ko. Na kung alam ko namang may magagawa ko, bakit hindi ako tutulong? Wika ni Juanito. Inakala ng matanda na yun na ang huling insidenteng kasasangkutan ng binata. Ngunit nang sumunod na araw, isinama nito si Juanito sa bayan para ibili ng mga kagamitan. Habang namimili ng damit ang binata, bigla itong nilapitan ni Manolo at sinita. Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa mo. Malas mo lang. Nagkita tayo dito sa bayan. Kaya pala malakas ang loob mo. Dahil kina Kapitan Tomas ka pala nakatira. Wika nito. Iniikot ni Juanito ang tingin sa paligid. Napansing napapalibutan na ito ng mga kasamahan ni Manolo. Hindi naman lumapit si Mang Tomas dahil gusto din itong makita kung ano ang kayang gawin ni Juanito. Uy, ikaw pala. Bakit hindi ka ba nakontento sa nangyari doon sa bukid? At nagdala ka pa ng mga asungot? Oo, nagdala ko ng mga kasamahan. At hindi lang yon. Ngayon sisiguraduhin kung ikaw ang babagsak. Tignan natin kung kasing bilis ng kilos mo ang bala ng baril na ito. Wika ni Manolo. Sabay kasa ng baril. Ngunit nang itutok na niya ito sa ulo ni Juanito, bigla na namang nawala ang binata maging ang hawak na baril. Alam mo ba, delikado ang baril. Ay nako, hindi ka na lang kasi manahimik eh. Wika ni Juanito habang kinakasa ang baril para tanggalin ang bala at magasin ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lamang pala si Manolo ang may dalang baril.
inilabas ng mga kasamahan nito ang kani-kanilang mga sandata. Dahilan para magtakbuhan ang mga mamimili. Naiwan na lamang si Mang Tomas at Juanito. Nagtago ang matanda para hindi mapansin ng mga tao na naroon ang kanilang kabesa di barangay. Hindi ko mapapalampas ang pagpapahiya mo sa akin sa harap ni Maria. Ngayon, tignan natin kung uubra pa yung angas mo. Wika ni Manolo. Napailing na lamang si Juanito sabay bunot ng espadang nasa likuran. Ay nako, hindi ka na talaga nadala. Pangalawang beses na to. Kaya binabalaan kita. Itigil mo na to hanggat may oras pa. Wika ni Juanito. Sabay wasiwas ng hawak na espada. Mabilis nitong nilapitan ang isa sa mga kasamahan ni Manolo. Tinaga ito ng binata gamit ang baliktad ng talim. Nawala ng balanse ang kalaban at nakalabit nito ang gatilyo. Tinamaan ang ilan sa mga kasamahan, kaya naman lalong nagkagulo. Kinuha ni Juanito ang pagkakataong yun para isa-isang patulugin ang mga kalaban gamit ang baliktad ng talim. Hanggang si Manolo na lamang ang naiwang nakatayo. Muling winasiwas ni Juanito ang espada. Hinila palapit sa kanya si Manolo at sinabing, "Binalaan na kita eh. Sa pangalawang pagkakataon, kapag naulit pa to, hindi ko na alam kung mabubuhay ka pa." Banta ni Juanito. Sabay bitaw kay Manolo at dali-dali naman itong kumaripas ng takbo. Kasunod ang mga tauhan. Pambihira, totoo nga ang sinabi ni Maria. Magaling ka ngang makipaglaban. Saan mo natutunan yan, Juanito? Pero teka, tara na, umalis na tayo dito. At baka dumating pa ang mga kapulisan. Ayoko ng sakit sa ulo. Ha 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 ha. Wika ng kapitan. Dali-daling umuwi ang dalawa. Pagkarating sa tahanan, biglang nakaramdam na matinding sakit ng ulo ang binata. Halos mapasigaw pa ito. At habang nangyayari yun, unti-unting bumabalik sa isipan ang lahat ng kaganapan. Juanito, ayos ka lang ba? Namumutla ka oh. Dalhin na kaya natin siya kay Doc Metoytay. O sige, sandali lang at ilalagay ko lang sa kusina itong pinamili ko. Hindi na po kailangan, Manong. Ayos lang po ko. Napagod lang siguro ko kanina sa pakikipagbakbakan doon sa bayan. Wika ng binata. Naupo ito sa sala. Dali-dali namang kumuha ng tubig si Maria. Ano ba talagang nangyari, Juanito? Bigla ka na lamang namilipit sa sakit. Hindi ko din po alam, Manong eh. Pero parang bumabalik na yung alaala ko. Medyo malabo nga lang. Tugon ng binata. Habang sumasakit ang ulo nito, nakikita ni Juanito ang sarili sa gitna ng gubat. Kausap ang isang matanda. Iniabot nito sa kanya ang hawak na espada. Kanino mo pa tinititigan yung espada mo? Eh bakit? Naaalala mo na ba kung saan ito nanggaling? Hindi po ako sigurado, Manong eh. Pero kanina, habang sumasakit yung ulo ko, nakita ko sa pangitain na inaabot ito sa akin ng isang sugatang matanda. Ay nako, wag mong pilitin, Juanito. Kusang darating ang lahat. Sa ngayon magpahinga ka muna. Ako nang bahala sa pinamili nating mga pagkain. Maidlip ka sandali at gigisingin na lang kita kapag kakain na.
Wika ng matanda. Habang nakahiga ay hindi maiwasang isipin ni Juanito ang pangitain. Itinaas nito ang kamay para tignan ang espada, maging ang mga simbolong nakaukit dito. Bakit ka nga kaya binigay sa akin na matandang yon? Sa kasino ba siya? Tanong ni Juanito sa sarili. Maya-maya ay kumatok sa pinto ng silid si Maria. Tinawag na ito para kumain. Dali-dali namang tumayo si Juanito at lumabas ng silid. Tahimik na kumain ang tatlo. Pagkatapos ay naupo si Mang Tomas sa labas ng tahanan para manigarilyo. Nang biglang dumating ang ilang kalalakihan kasama ang matandang babaeng nakasuot ng magarang damit. Magandang gabi, Kapitan. Mabuti naman at gising ka pa. Kailangan namin ng iyong tulong. Bungad ng ginang. O bakit, Linda? Ano nangyari? Gabing-gabi na. Napasugod kayo. Nagkakagulo po ngayon sa kabisera. May mga kalalakihang naghahanap kay Juanito at nadamay na po ang anak ko. Walang tigil na pinagugulpi ni Manolo si Nonoy. Si Manolo na naman. Talagang sakit ng ulo yung taong yan, ano? Sandali lang at magpapalit lang ako ng damit. Wika ng matanda. Pagpasok nito ng tahanan, sinalubong siya ni Juanito. Narinig kong pinaghahanap ako ni Manolo. Hindi ko alam kung bakit parang walang kadala-dala ang taong yan. Sasama po ako, Manong, nang matapos na ang kaguluhang to. Nako, iho. Baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Magpaiwan ka na lang at ako na ang bahalang humarap sa kanila. Paano kung kayo naman yung mapahamak, Manong? Hindi naman kayang dalhin ng konsensya ko yon. Ako ang pinagbulan ng gulo, kaya dapat ako din ang tumapos. Muling wika ng binata. Hindi na ito nagpapigil. Dali-daling lumabas ng pinto si Juanito. Habang inaayos ang espada at inilagay sa likod. Sa bakuran pa lang, sinalubong na ito ng mga kalalakihang kasama ni Aling Linda. Ayan si Juanito. Hulihin niyo at dalhin niyo kay Manolo nang matigil na ang panggugulo ng taong yon. Wika ng matanda. Hinugot ni Juanito ang espada. Hinawakan ng mahigpit. Bahagya itong inihampas sa lupa. Sige, subukan niyong humarang at sasamain kayo. Wika ng binata. Isa-isang nagsipag-atrasan ang mga ito at hinayaang maglakad si Juanito palayo. Mabuti na lang at nakinig ang mga kasama mo sa babala ni Juanito. Nako, hindi mo gugustuhin humarang sa daan ng batang yon. Lalo pa ngayon. At piko na siya kay Manolo. Tara, Linda, sundan natin. Wika ni Mang Tomas. Pagkarating sa kabisera, nakita nitong nag-aamok sa harapan ng isang tindahan si Manolo. Nakatayo lamang si Juanito sa sulok habang pinagbabalibag ni Manolo ang mga mesa at upuan. Lalapitan na sana ito ng matanda. Ngunit bigla namang tumakbo si Juanito papunta sa kinatatayuan ni Manolo. Wala itong kamalay-malay sa gagawin ng binata. Isang malakas na tadyak ang binigay ni Juanito na tumama sa tagiliran ni Manolo. Namilipit ito sa sakit at nahirapang tumayo. Tumayo ka, Manolo. Hinahanap mo ko, di ba? Eto na ako sa harapan mo. Ano? May gagawin ka ba? Aarte ka na lang dyan na parang uod.
Wika ni Juanito. Tumayo si Manolo at kumuha ng pamalo. Dali-daling sinugod ang binata. Ngunit hindi niya ito magawang patamaan. Akma sanang sasali na ang mga kasamahan nito. Ngunit pinigilan sila ni Manolo. Walang makikisali. Akin ang isang to. Sigaw ni Manolo. Sabay muling sugod kay Juanito. Hindi na nagsasalita pa ang binata. Sa halip, pinagsusuntok nito si Manolo sa sikmura hanggang sa nawala ng malay. Itinali ang kamay nito at kinaladkad papunta sa kanilang tahanan. At saan mo naman dadalhin yan, Iho? Ihahatid ko sa bahay nila, Manong, nang makapagpahinga ng maayos. Nasisiraan ka na ba ng bait? Maraming tauhang nakabantay sa bahay nila. At sa oras na makita ng mga yon ang kalagayan ni Manolo, siguradong mapapahamak ka. Marami nang napahamak, Manong, at ayoko nang madagdagan pa. Kung hindi sila marunong magdisiplina sa kanilang anak, ako mismo ang magtuturo nun sa kanila. Matapos ang pag-uusap, nagpatuloy na si Juanito sa pagpunta sa bahay nila Manolo. Pagkarating doon, laking gulat na mga nagbabantay dahil biglang itinulak ni Juanito ang binata papunta sa malaking pintong gawa sa bakal. Nagkumahog ang mga bantay na tawagin ang amo, habang ang ilan naman nanatili sa harap ng bakuran para mabantayan si Juanito. At ano ang kaguluhang ito? Anong nangyari sa anak ko? Tanong ng ginang habang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Manolo. Kayo po ba ang nanay ng taong yan? Oo, ako nga. At sino ka naman? Sino ang may gawa nito sa kanya? Ako si Juanito. At ako din po ang gumulpi sa damulag mong anak na walang magawa kundi manggulo sa bayan. Kaya ngayon, kung hindi mo siya... Tama na, Juanito. Ipagpaumanhin niyo, Ginang Lourdes. Hindi na mauulit ang nangyaring ito. Hindi na ituloy ni Juanito ang sasabihin dahil bigla itong inawat na matanda. Kapitan Tomas, kaano-ano mo ang binatang ito? Siya nga po pala si Juanito. Pamangkin ko. Pasensya na po ulit, Ginang Lourdes. Hindi na po mauulit. Wika ni Mang Tomas. Nakatitig lamang si Juanito sa matanda. Nagtataka kung bakit humihingi ito ng kapatawaran. Gayong si Manolo ang nagsimula ng gulo. Manong, bakit ka humihingi ng tawad? Si Manolo ang nagsimula ng gulo, hindi tayo. Makinig ka na lang sa akin, Juanito. Hindi mo gugustuhin ang kalabanin ng babaeng yan. Bakit ho? Anong kinakatakutan mo, Manong? Yung mga tauhan niya? Hindi lang yon, Juanito. Kilalang mambabarang sa lugar na ito si Aling Lourdes. Kaya walang sino man sa bayan ang nangangahas na kalabanin si Manolo. Wika ni Mang Tomas. Ngunit ayaw pa ding magpapigil ni Juanito. Sa kabila ng mga narinig nito tungkol sa mag-ina. Mambabarang? Wala akong pakialam, Manong. Sila ang may mali. At kahit ano pang katayuan nila o kahit sino pa sila, kailangan nilang panagutan yon. Pabulong na nag-uusap ang mga ito. Abala naman si Aling Lourdes sa pag-asikaso sa anak. Maya-maya ay tumayo ito at lumapit sa dalawa. Sa ngayon palalampasin ko ang ginawa mo. Pero
Pero sa oras na mangyari pa ulit ito, hindi lang ikaw ang... Hindi na ituloy ni Aling Lourdes ang sasabihin dahil biglang hinugot ni Juanito ang espada sa likuran. Ano manang, ituloy mo. Ang ayoko sa lahat, yung tinatakot ako at pinagbabantaan ng mga taong malapit sa akin. Mangbabarang ka, hindi ba? Yun ang kumakalat na balita dito sa bayan. Pero wala akong pake. Wika ni Juanito. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tomas. Nakita nitong unti-unting nagbabaga ang espadang hawak ng binata. Maging si Aling Lourdes ay napaatras nang mapansin ito. Umalis na kayo dito, Kapitan. Pakiusap. Alisin mo dito ang binatang yan. Takot na wika ng matanda. Dali-dali namang hinila ni Mang Tomas ang binata. At nang makalayo na sila sa lugar, bigla namang nakaramdam na matinding pananakit ng ulo si Juanito. Aray, ang sakit ng ulo ko. Wika ng binata habang unti-unting napapaluhod. Inalalayan naman ito ni Mang Tomas. Ngunit hindi nakayanan ni Juanito ang sobrang sakit. Nawalan ito ng malay. Dinala ni Mang Tomas ang binata sa ospital upang matignan. Sa isip-isip nito, baka mas lumala ang pinsalang natamo ng binata sa ulo. Wala naman akong nakitang problema sa ulo ni Juanito. Siguro napagod lamang siya ng husto. Kaya ganun. Isang bagay pa, Dok. Nabanggit din sa amin ni Juanito na sa tuwing sumasakit ang ulo niya, meron siyang naaalala. Maaaring ganun nga ang nangyayari, Manong. Antayin nating magising si Juanito para malaman natin kung ano ang nangyayari. Wika ng doktor. Maya-maya ay kumilos si Juanito. Ngunit nakapikit pa din ng mga mata. Umuungol ang binata habang winawasiwas ang kamay. Akmang pipigilan sana ito ni Mang Tomas. Ngunit inawat ito ng doktor. Biglang bumangon si Juanito at nagsisigaw na parang nauhulog. Juanito, iho, ayos ka lang ba? Anong nangyayari? Tanong ng doktor habang iniilawan ang mata ng binata. Dok, naaalala ko na po ang lahat. Naaalala ko na yung nangyaring nasa gitna kami ng pagtakas mula sa mga humahabol sa amin. Ako at si Mang Gomez. At sino naman itong si Mang Gomez? Siya po ang guro ko. Hinahabol kami ng isang samahan ng mga Bertudes at mambabarang. Gusto nilang makuha ang espadang ito. Tugon ni Juanito. Natawa si Doc Metoy sa sinabi ng binata. Dahil hindi naman ito naniniwala sa mga Bertudes at mambabarang. Aba teka, Bertudes at mambabarang. Juanito, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, Doc. Sigurado ho ako. At ang totoo kong pangalan ay Juanito talaga. Tama po kayo ng hula, Mang Tomas. Pangalan ko nga ang nakasulat sa maliit na panyong nakita nyo sa gamit ko. Alam kong hindi kayo maniniwala. Pero ang espadang hawak ko, isang uri ng malakas na sandata. Tugon ni Juanito. Biglang bumalik sa isipan ni Mang Tomas ang tagpo sa harapan ng bahay nila Aling Lourdes. Mukhang totoo ang sinasabi ni Juanito, Doktor. Nakita ko kung paanong nagbaga ang espadang hawak niya. Mabuti na lang at naawat ko siya ng mga sandaling yon. Kung hindi,
Baka kung ano na ang nangyari kay Aling Lourdes. Hindi pa din ako kumbinsido, Mang Tomas. Alam mo naman walang sapat na patunay ang sinasabi ninyo. Pero kung yan ang nangyari sa iyo, Juanito, mabuti naman at bumalik na ang alaala mo. Maaari mo bang sabihin kung saang bayan ka nanggaling? Nanggaling po ako sa baryo na sakop na kabundukan sa kabilang bayan. Walang sino man yung nakakapunta doon dahil tago ang pamayanang yun. Parang narinig ko na nga ang sinasabi mong baryo. Nagkaroon kami ng misyon sa gawing yun, pero hindi namin mahanap. Pero Juanito, ano ba talaga ang kakayanan ng espadang yan? Ayon kay Mang Gomez, may taglay na malakas na kapangyarihan ng espadang to na hinahangad ng mga mambabarang. Hindi ko gaanong maunawaan dahil hindi naman ito naipaliwanag ng guru ko. Kailangan kong bumalik sa baryo namin. Dali-daling tumayo ang binata sa higaan. Pinagtatanggal ang swero sa braso. Naglakad palabas ng silid. Sandali lang, iho. Alam mo ba kung paanong pumunta sa sinasabi mong baryo? Oo, Manong. Alam ko ang daan papunta doon. Tanging kaming mga nakatira lamang sa baryong yun na nakakalabas-masok sa lugar. Nilagyan po ito ng proteksyon ni Mang Gomez noong naroon pa ako. Gusto ko ding marating ang lugar na yun. Maaari ba akong sumama sa iyo, Juanito? Napalingon ang binata sa doktor. Ang totoo, maaari kong kailanganin ang tulong mo doon, Dok Mitoy. Walang modernong manggagamot na nakapasok sa lugar na yun. At kung sakaling may nakaligtas sa pagsalakay ng mga kalaban namin, kakailanganin nila ng medikal na atensyon. O sige, sandali lang at ayusin ko mga gamit ko, Juanito. Huwag kang mag-alala. Sanay ako sa mga mabundok na lugar. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Siya nga pala, isasama ko ang kapatid kong militar para may katuwang tayo sa pagbubuhat. Sige, Dok. Magkita na lang ho tayo sa bahay ni Mang Tomas. Kailangan ko pa silang kausapin. Matapos makipag-usap sa doktor, dali-dali nang umuwi si Mang Tomas. Pagkarating sa tahanan ay kinausap ito ng binata. Kailangan ko po itong gawin, Manong. Sana naman maintindihan ninyo. Nagpapasalamat ho ako dahil kinupkup niyo ako at inalagaan. Huwag po kayong mag-alala. Sa oras na matapos ko ang dapat kong gawin, babalik po ako dito. Nauunawaan ko, Juanito. At hindi kita pipigilan. Noon pa man alam ko nang may nangyari sa'yo. At may mga bagay kang kailangan tapusin. Kaya sige, lumakad ka. Nandito lamang kami at nag-aantay sa'yo. Tugon ni Mang Tomas. Kinabukasan maagang dumating si Dok Mitoy at ang kapatid nitong si Mamon. Nakahanda na kami, Juanito. Ano, lalakad na ba tayo? Tanong ng doktor. Sandali lang po. Kumain muna kayo ng agahan. Malayo-layo ang lalakbayin ninyo. Ipinaghanda din kita ng mababaon, Juanito. Wika ni Maria. Tumayo si Juanito at sinundan ito papasok ng tahanan. Maria, ayoko nang tawagin kang ate. Napagtanto kong ilang buwan lang naman yung itinanda mo sa akin . Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Hayaan mo lang natapusin ko ang kailangan kong gawin. Wika ni Juanito habang hawak ang kamay ng dalaga. Siguraduhin mo lang na babalik ka, ha? Kapag hindi mo tinupad yung pangako mo, susunduin kita doon. Oo na, babalik ako. Huwag kang mag-alala. Pag-uusap ng dalawa. Matapos kumain,
tumulak na paalis si Juanito. Habang nasa daan, pinaliwanag ng binata ang lahat tungkol sa kanilang pupuntahan. Napakasukal ng gubat na dinadaanan ng mga ito dahil walang masyadong pumapasok na tao sa lugar na yon. Ayon kay Juanito, ito ang pinakamalapit na daan papunta sa kanilang baryo. Hindi pala biro ang daan. Ilang oras ba tayong maglalakad, Juanito? Hindi po oras. 2 araw tayo maglalakad papunta sa baryo namin. Pagkarating natin sa burol na yun, magpapahinga tayo. Hindi tayo pwedeng tumuloy dahil siguradong aabutin tayo ng dilim. Pagpapaliwanag ni Juanito. Pagkarating nila sa malawak na burol, nagtayo ng tolda ang grupo at nagpaningas ng apoy. Nagluto ng hapunan si Doc Mitoy, habang si Juanito naman ay nanguha ng mga ligaw na prutas. Habang kumakain ang mga ito, pinagmamasdan ni Mamon ang espadang nasa likod ng binata. Juanito, matanong ko lang, kung hindi mo mamasamain, para saan yung espadang nasa likod mo? Alam kong kagaya ni Doc Mitoy, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Magkaiba kami ni Kuya Mitoy. Isa akong militar at isa naman siyang doktor. Subukan mong ipaliwanag sa akin ang lahat. Ang espadang to, ang espadang hinahanap ng mga mambabarang. Hindi ko pa alam ang totoong kakayanan. Pero ang kabilin-bilinan sa akin ni Mang Gomez, wag ko itong iaalis sa tingin ko. Gusto mo din bang makita ang kayang gawin ng espada? Kasi ako, mahilig ako sa mga agi-agimat eh. Bakit hindi natin subukan? Naku Manong, wag mo nang balakin pa. Dahil baka pagsisihan mo lang. Isa pa, hindi tayo dapat makakuha ng atensyon sa lugar na to. Kung ano man ang tangan mo, itago mo na lang muna at may paggagamitan tayo niyan mamaya. Makinig ka sa kanya, Mamon. Mas alam niya ang lugar na ito kesa sa atin. Ang mabuti pa magpahinga na lamang muna tayo. Wika ni Doc Mitoy. Madaling araw pa lang, nagpatuloy na sa paglalakad ang pangkat. Namangha ng husto si Doc Mitoy sa tanawin na tila nasa ibang mundo. Maya-maya ay narating na mga ito ang isang talon. Huminto si Juanito at pinakiramdaman ang paligid. Maganda na kayo dahil papasok na tayo sa baryo namin. Wika ni Juanito. Pumasok ang mga ito sa ilalim ng talon. Tumambad sa kanila ang napakalawak na kapatagan. Dahan-dahang umahon ang binata sa tubig. At nang masiguradong ligtas na sa lugar, tinawag nito ang mga kasamahan. Akmang maglalakad na sana sila nang biglang may palasong tumama sa paanan ni Juanito. Dinampot ito ng binata at itinaas. Ibaba niyo mga gamit. Itaas sa mga kamay. Mamon, itapon mo sa malayo ang baril mo. Utos ni Juanito. Maya-maya ay may naglabasan sa mga talahib. Ilang kalalakihan na may hawak ng pana. Nakabahag ang mga ito na parang mga sinaunang katutubo. Totoo pala ang sinasabi ng mga kasamahan ko na may nabubuhay pang mga netibo sa lugar na ito. Huwag kayong magsasalita. Ako nang bahalang makipag-usap sa kanila. Nilapitan ito ng isa sa mga katutubo. Pinagmasdang mabuti. Bigla itong sumigaw sa ibang lengguwahe na tila may pangalang tinatawag. Maya-maya may matandang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Juanito. Dahil ang matandang ito
ay walang iba kundi si Mang Gomez. Hindi nga ako nagkamali. Alam kong makakabalik ka ng ligtas. Wika ni Mang Gomez. Hindi ko din po inaasahang makikita ko pa kayo ulit, Guro. Pasensya na kung natagalan ako sa pagbalik. Biglang nawala yung alaala ko eh. Tugon ni Juanito. Ipinakilala din ito ang kanyang mga kasamahan. Dinala sila ng mga katutubo sa baryo. Hindi makapaniwala si Doc Mitoy dahil nanatiling buo ang makalumang sibilisasyon ng mga katutubo sa lugar. Maraming nangyari simula nang mawala ka sa baryong ito. Nagawa ko lamang makaligtas ng araw na yon sa tulong ng mga katutubo. Kung hindi dahil sa kanila, malamang hindi mo na rin ako maaabutang buhay. Habang papasok ng nayon, sinalubong sila ng isang matandang babae. Masaya ako at nakabalik ng muli ang sandata sa totoo niyang tahanan. Halika, marami tayong pag-uusapan. Lola Felisa, ikinagagal ako din kayong makilala. Masaya ako't naabutan ko pa kayong buhay. Mabuti na lang at natagpuan ng mga mangangaso ang maestro mo. Dahil kung hindi, malamang nahuli na ito ng mga kalaban at siguradong hindi na kayo magkikita pa. Maaari niyo po bang ikwento sa akin ang mga nangyari? Alam niyo naman po yung ugali ni Guro, di ba? Hindi naman makwento yun eh. Mahabang istorya, Juanito. Pero nalagay din sa panganib ang buhay ng iyong guro. Maging masaya na lang tayo na nakaligtas siya. Habang nakikipag-usap, biglang nakarinig ng malakas na pagsabog ang mga katutubo. Nataranta ang mga ito at nagsipagtago. Ano yung pagsabog na yun? Saan yun nanggaling? Ito na ang kinakatakot kong madatnan mo, Juanito. Hindi na kami nilubayan ng mga kalaban natin. Nasa paligid lamang sila at nag-aantay ng tamang pagkakataon. Ganun po ba? Hayaan mo silang dumating, maestro. Dahil nandito na ako at kailangan ng tapusin ang labang ito. Wika ni Juanito. Pinuntahan ng mga katutubo ang pinanggalingan ng pagsabog. Nakita ang mga armadong kalalakihan. Nasusunog ang malawak na damuhan at may ilang katao na ding nakahandusay sa lupa. Nalaman na nilang nandito ang sandata at sa pagkakataong ito, hindi na sila mapipigilan. Wika ni Mang Gomez. Haharapin natin sila, maestro. Ito na siguro ang panahon para ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng espadang ito. Wika ni Juanito. Sabay takbo papunta sa mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Mamon nang makitang biglang nagliyab ang hawak nitong espada. Nagulat ang mga kalaban nang biglang lumitaw si Juanito mula sa kakawyan. Iwinasiwas ni Juanito ang espada at ang bawat matamaan nito natutupok. Hindi akalain ng mga ito na mamamalas nila ng tuluyan ang kapangyarihan ng espada. Nakita ni Juanito ang ina ni Manolo na si Aling Lourdes. Napagtantong kabilang ito sa mga taong naghahangad makuha ang makapangyarihang sandata. Aba't nagkita tayong muli at hindi ko inaasahan sa ganitong pagkakataon pa. Totoo nga ang sinasabi nilang isa ka sa mga mambabarang na naghahangad ng sandatang to. Oo, kaya ang mabuti pa, isuko mo na ang sandata
At huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Walang sino man sa inyo makakakuha ng sandatang ito. At dadaan kayo sa akin bago ninyo mahawakan ang espadang ito. Wika ni Juanito. At sa pag-uutos ni Aling Lourdes, nagsipagsugod ang mga tauhan. Mag-isang sinalubong ni Juanito ang bugso ng mga kalaban. Anong magagawa mo ng mag-isa? Nagsasayang ka lang ng pagod, bata. Hindi ka mananalo sa mga tauhan ko. Wika ng ginang. Nakipagpalitan ng atake ang binata sa mga mandirigmang mambabarang. At tila kinain na matanda ang sinabi. Dahil wala ni isa sa mga ito ang nagawang makalusot sa kanya. Maging si Aling Lourdes, hindi na pinalampas ng binata. Tuluyan itong tinapos ang laban sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pagkakamali lamang nila. Masyado silang nakampanteng hindi magagamit ni Juanito ang sandata. Matagal kong sinanay ang binatang yan para sa pagkakataong ito. Dahil siya lamang ang may kakayanan para palabasin ang kapangyarihan ng espada. Hindi makapaniwala si Mamon at Dokmitoy sa mga nasaksihan na tila napapanood lamang ang mga ito sa pelikula. Ang pinagkaiba lang, ramdam nila ang bawat bugso at pagsabog. Pambihira! Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong hiwaga. Ako din, kuya. Mabuti na lang at nakinig ako sa sinabi mo. Matapos ang kaganapan, nanatili ng ilang araw sa baryo si Juanito. Tinignan din ni Doc Mitoy ang kalagayan ng mga katutubo. Laking gulat nito dahil sa kakulangan ng modernong medisina, nanatiling malusog ang pangangatawa ng mga ito. Kamangha-mangha. Malusog ang pangangatawa ng mga katutubo kahit ang mga nakakatanda at bata. Matapos maisagawa ang misyon, nagpaalam si Juanito na babalik sa kabihasnan. Hindi naman ito hinadlangan ng maestro dahil isa lamang din ang nais nito para sa binata, at iyon ay magkaroon ng simpleng buhay. Ito ang pangarap kong buhay para sa iyo, Juanito. Sige, humayo ka at mamuhay ng payapa sa kabayanan. Ngunit sa isang kondisyon. Ano po yun, maestro? Panghawakan mo at ingatan ang espadang yan. Wala na kaming kakayanang pangalagaan pa ang sandata. Mas makakabuti kung nasa kamay ito ng taong binayayaan ng kapangyarihan ng mga bathala. Maraming salamat po, maestro. Hindi ko po kayo bibiguin. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagpaalam na ang mga ito. Minabuti ng doktor at ng kapatid na isikreto ang lokasyon ng baryo para mapanatili ang kaayusan at nakasanayang pamumuhay ng mga nakatira doon. Laking tuwa naman ni Maria nang makita nitong paparating si Juanito at Doc Mitoy. Tinupad ng binata ang pangako sa dalaga. At sa paglipas ng panahon, bumuo ng pamilya ang mga ito. Ginamit ng binata ang angking kakayanan upang protektahan ang kapayapaan ng barangay na nooy nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Nang magretiro si Mang Tomas, pinili ng binatang tumakbo ng kapitan, at dahil na din sa pinakita nitong kabutihan sa mga tao, nanalo ang binata. Si Doc Mitoy naman nalipat ng destino. Maging si Mamon ay hindi na din muling nakita ng binata. Gayunpaman, pinanindigan ng mga ito ang pangakong walang pagsasabihan ng tungkol sa mga kaganapan
Lumipas sa mga taon, patuloy na pinangalagaan ni Juanito ang kapayapaan sa barangay hanggang sa sumapit ang dapit hapon sa bahay nito. Ipinagpatuloy ng anak ang pangangalaga sa espada. Itinago nila ito sa isang lugar na walang nakakaalam kundi ang ama. At yon ang baryo ng mga Tagbanwa sa gitna ng kabundukan. Minabuti nilang ibalik sa orihinal nitong tahanan ang espada. Nang sa ganon, mapangalagaan ito at hindi mapasa kamay ng masamang loob. Sa paglipas ng maraming taon, tuluyang naglaho ang kwento ni Juanito. Kasabay din ito ang paglaho ng espada. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.